Mga kwentong pambata. Ang babae at ang leon. Noong unang panahon, may isang mangangalakal na may 3 anak na babae. Mahal na mahal niya ang mga ito, lalo na ang kanyang bunsong anak na si Amelia, na kanyang paborito. Isang araw, bago siya umalis upang mangalakal, tinanong niya ang kanyang mga anak kung ano ang nais nilang pasalubong pagbalik niya. Gusto ko po ng magaganda at maniningning na mga perlas. Ako naman po, mga makikinang na diamante. Ama ko, ako po gusto ko po ng umaawit na nightingale. O sige, kung mahanap ko ang mga ito, makukuha ninyo ang inyong kahilingan. At nagpaalam siya sa kanyang mga anak at umalis. Bumili ang mangangalakal ng perlas para sa kanyang panganay at diamante naman para sa pangalawa. Naghanap siya ng umaawit na nightingale sa buong bayan. Ngunit bigo siyang mahanap ito. Nag-alala siya, baka malungkot si Amelia pag hindi niya nahanap ang ibon. At ayaw niya mangyari yun. Napadpad siya sa gubat sa kanilang paghahanap. Nagpatuloy lang siya hanggang sa makita niya ang isang magandang palasyo na may malaking puno, kung saan nakaupo ang isang nightingale habang umaawit ang ibong ito. Sakto lang ang pagdating ko. Bilisan mo, kunin mo ang ibong yon upang maibigay ko sa aking anak. Palapit na ang kanyang tagasilbi sa may puno nang biglang lumabas ang leon mula sa likod nito at umatungal ng malakas. Nayanig nito pati mga puno. Sinong nangahas kunin ang nightingale ko? Kakainin ko! Patawarin niyo po ako, magiting na leon. Hindi ko po alam na sa'yo ang ibon. Pakiusap, huwag niyo po akong patayin. Magpapayad po ako sa nagawa kong pagkakamali. Hindi ako papayag. Maliban na lang kung ipapangako mo na ibibigay mo sa akin ang unang sasalubong sa iyong pag-uwi. Pag pumayag ka, papatawarin kita at ibibigay ko din ang ibon sa iyo. Pero paano kung si Amelia ang sumalubong sa akin? Huwag po kayong mag-alala. Maaring hindi naman po ang anak niyo ang unang bumati sa inyong pagbalik. Pwedeng ang pusa ninyo o kaya ang aso. Nakumbinsi nito ang mga ngalakal. Kinuha niya ang nightingale sabay ng pagpayag sa kondisyon ng leon at saka umuwi sa kanila. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng kanyang anak na si Amelia at niyakap siya nito ng mahigpit. Nang makita ni Amelia ang nightingale, labis itong nagalak. Ngunit hindi masaya ang mga ngalakal at umiyak na lang ito. Mahal ko, Amelia. Meron niyang kapalit dahil nangako ako sa prinsipe ng mga leon na ibibigay ko sa kanya ang unang sumalubong sa aking pag-uwi. Anong gagawin ko? Natakot ako na baka patayin ka niya pag nakuha ka niya. Ikinuwento ng ama niya sa kanya ang lahat ng nangyari. Naku, Ama, ang pangako ay pangako at kailangan niyo po yun tuparin. Pupuntahan ko po ang prinsipe ng mga leon. Huwag! Pakiusap! Papatayin ka niya! Walang makapagbabago kung ano ang itinadhana. Hindi po ba yun ang itinuro niyo sa amin? Hindi na lang nagsalita ang kanyang ama. Huwag po kayong mag-alala, Ama. Sinasabi ng aking puso na magiging ayos lang ako at ang puso ay laging tama. Sabi niyo din po yun sa amin, di ba? Kinabukasan, umalis na si Amelia papunta sa gubat habang umiiyak ang kanyang ama at mga kapatid na nagpapaalam. Sana naman mabait ang prinsipe ng mga leon sa kanya para makita pa natin siya. Isinumpa pa lang magiting na prinsipe ng mga leon. Matapang na leon ito tuwing umaga, gayon din ang mga alagad niya, at bumabalik lang sila sa totoo nilang anyo sa tuwing magagabi na. Nang dumating si Amelia sa gubat, malugod siyang sinalubong ng mga ito at isinakay siya sa gintong karwaheng hila ng mga leon papunta sa palasyo. Pagkarating ni Amelia sa palasyo, dinalhan siya ng mga leon ng mga regalo bilang pagbati sa kanyang pagdating. Maligayang pagdating, mahal kong reyna. Mukhang naging tapat ang iyong ama sa kanyang pangako. At natutuwa ako na ikaw ang una niyang nakita. Dahil sadyang napakaganda mong binibini, ikinagagalak ko na ikaw ang aking mapapangasawa. Isang karangalan yun sa akin pero hindi tayo magkapareho. Dahil sa nakikita ko, isa kang leon. Kasabay nun ang pagtama ng liwanag ng buwan sa bintana at nagbagong anyo ang leon. Naging isang gwapong prinsipe ito. Isa talaga akong prinsipe at isinumpa kami na magiging mga leon sa tuwing sasapit na umaga. Napangiti na lang si Amelia dahil napapaibig na rin ito sa prinsipe ng mga leon. Pumayag siya na magpakasal dito at agad nilang idinaos ang marangyang kasal sa palasyo. Masaya silang nagsama at tulad ng isang leon,
Tulog sila tuwing umaga at masayang nag-uusap tuwing gabi. Isang araw, kinausap si Amelia ng prinsipe. May isang kasiyahang magaganap sa bahay ng iyong ama bukas upang ipagdiwang ang kasal ng iyong panganay na kapatid. Kung gusto mo, dadalhin ka ng mga liyong papunta doon. O sige, magandang ideya yan. Gusto ko na ring makitang muli ang ama ko. Kung ganon, ipatatawag ko ngayon din ang mga leon at sila mismo ang magdadala sa iyo doon sa bahay niyo. Pero, mahal ko, ayokong pumunta mag-isa. Gusto ko sumama ka rin. Mahal kong Reyna, masyadong mapanganib. Dahil kahit konting sinag man lang ng liwanag ang tumama sa akin, magiging isang kalapati ako na lilipad sa loob ng 7 taon. Huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin ko na hindi ka masisinagan ng anumang uri ng liwanag. Matapos nun, naglakbay na ang prinsipe at prinsesa papunta sa kasalan. Natuwa ang kanyang ama at ang mga kapatid na makita nila si Amelia. Nalaman na din nila ang tungkol sa prinsipe ng mga leon. Buong puso nilang tinanggap ang prinsipe sa bahay nila. Nagpagawa ang prinsesa ng isang silid na may makakapal na dingding para walang kahit anong sinag ng liwanag ang makapasok. Doon nagpapahinga ang prinsipe habang naroon siya sa bahay ng mga ngalakal. Pero dahil sariwa pa ang mga kahoy nito, nagkaroon ito ng maliit na butas. Kaya nang bumalik ang mga tao sa pagdiriwang ng may dalang sulo, isang manipis na sinag ng liwanag ang nakalusot doon at tumama sa prinsipe. Agad na naging isang kalapati ang prinsipe nang masinagan siya nito. Pagbalik ni Amelia, wala siyang ibang nakita kundi isang puting kalapati. Sa susunod na 7 taon, kailangan kong lumipad sa langit. At sa bawat ika-7 hakbang, maghuhulog ako ng aking mga balahibo. Pag sinundan mo yon, mapapalaya mo ako sa sumpa. Sinundan ni Amelia ang kalapati, kasabay ang paghulog nito ng kanyang puting balahibo. Para magabayan siya sa kanyang daan. Nang malapit nang matapos ang 7 taon, patuloy na sinusundan ni Amelia ang mga nahuhulog na balahibo nang walang pahinga. Buti na lang, matatapos na ang 7 taon. Sa wakas magiging malaya na kami. Ngunit hindi niya alam na matagal pa pala bago sila maging malaya ng prinsipe. Isang araw, nag-alala si Amelia nang bigla na lang tumigil ang paghulog ng mga balahibo. Naku, anong gagawin ko? Pumunta si Amelia sa gubat. Umakyat ito sa puno at tumawag sa araw. O dakilang araw na lumiliwanag sa mga bundok at mga lupain. Sa ibaba at sa himpapawid, nakita mo ba kung nasaan ang minamahal kong kalapati? Hindi, anak ko. Wala akong nakitang puting kalapati. Pero kunin mo ito. Gamitin mo sa oras ng iyong matinding pangangailangan. Maraming salamat po. Nagsimula nang hanapin ni Amelia ang kanyang prinsipe. Hanggang sa lumubog ang araw. Pagsapit ng gabi, kinausap naman niya ang buwan. O dakilang buwan, na nagbibigay liwanag sa buong lupa maging sa kakahuyan. May nakita ka bang lumilipad na kalapati? Hindi ko siya nakita. Pero ito ang gitong itlog. Gamitin mo kapag kinakailangan. Nagpasalamat si Amelia sa buwan at ipinagpatuloy ang paghahanap sa prinsipe. Nang umihip ang hangin, kinausap niya ito. Hangin-hangin na nasa buong paligid. May nakita ka bang lumilipad na puting kalapati? Oo, nakita ko siya. Lumipad ito patungo sa dagat ng Caspian, kung saan nakabalik ito sa pagiging leon. Nakikipaglaban ito ngayon sa dragon na isang engkantadang prinsesa na nagangalang Asteria. Kunin mo ang setro na ito. Pumunta ka sa dagat ng Caspian at itutok mo ang setro sa dragon at sabihin mong abracadabra. Dahil dito, matatalo ng leon ang dragon at babalik na sila sa dati nilang anyo bilang tao. Kasunod nito, may makikita kang isang mahiwagang griffin na nakatira sa dagat ng Caspian. Sumakay kayo ng prinsipe mo sa likod nito at lilipad kayo palayo sa lugar na iyon. Pagkatapos, ihulog mo ang setro sa gitna ng karagatan. Agad tutubo doon ang isang napakalaking puno na magtuturo sa inyo ng direksyon pabalik sa inyong kaharian. Nagpasalamat si Amelia sa hangin at nagpatuloy sa paglalakbay. Nang marating niya ang dagat ng Caspian, nakita niya ang leon at ang dragon na naglalaban. Inilabas niya ang setro at itinutok ito sa dragon. Binigkas niya ang mga katagang. Abracadabra! Tinamaan ng kapangyarihan ng setro ang dragon, kaya't bumagsak ito sa lupa. Inilagay ng leon ang paa nito sa ulo ng dragon at bumalik ang leon sa kanyang anyong tao. Gayon din naman ang dragon.
bumalik siya sa pagiging tao bilang si Prinsesa Asteria. Nang makabalik na sila bilang tao, nahulog ang loob ni Prinsesa Asteria sa prinsipe nang makita niya ito. Gumamit siya ng mahika para patulugin ang prinsipe. Sinalo niya ito agad at naglaho sila. Napaiyak na lang ang prinsesa dahil nawalay na naman sa kanya ang prinsipe. Ngunit nabuhayan siyang muli ng loob nang maramdaman niya ang hangin. Pupunta ko kung saan man umihip ang hangin. Kahit abutan man ako ng pagsikat ng araw at paglubog nito. Maglalakbay ako kahit saan. Mahanap ko lang ang aking prinsipe. Sumakay siya sa likod ng griffin at lumipad sa direksyon ng hangin. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay hanggang sa marating niya ang palasyo kung saan tumigil ang ihip ng hangin. Alam ni Amelia na naroon ang kanyang prinsipe. Pinasalamatan niya muna ang griffin bago siya pumasok sa palasyo. Kinausap niya ang mga tao doon at sinabi sa kanya na may isang magarbong selebrasyon para sa gaganaping kasal ng prinsipe at prinsesa. Pakiusap, tulungan niyo ako. Pagkatapos nun, binuksan niya ang kahon na ibinigay sa kanya ng araw at nakuha niya mula dito ang isang napakagandang damit na singliwanag mismo ng araw. Binasag din niya ang itlog na ibinigay sa kanya ng buwan at lumabas mula roon ang isang gintong inahin. Lumakad siya sa palasyo suot ang damit at bitbit ang gintong inahin. Namangha ang lahat nang makita siya. Gayon din si Prinsesa Asteria. Sa sobrang pagkamangha sa suot ni Amelia at sa hawak nitong gintong inahin, lumapit agad ito sa kanya. Aba, napakaganda naman ang kasuotan mong yan. Gusto kong bilhin yan sa'yo, pati na din ang inahin. Sige, ibibigay ko to sa'yo. Pero bilang kapalit, nais kong kausapin ang prinsipe sa kanyang kwarto mamayang gabi. Nagdalawang isip si Prinsesa Asteria. Pero dahil gusto niya talaga makuha ang damit at inahin, pumayag din siya sa huli. Kinagabihan, inutusan niya ang isa sa mga alagad niya na bigyan ng pampatulog ang prinsipe. Narinig ng prinsipe ang bulungan nila, kaya't agad niyang tinanong kung ano ang kanilang napag-usapan. Naging tapat ang alagad at sinabi ang utos ng prinsesa sa kanya para hindi niya makausap ang babaeng pupunta sa kanyang kwarto. Itapon mo yon pero ilagay mo ang baso sa tabi ng kama ko. Nang gabing yon, sa ilalim ng maliwanag na buwan, dinala nila si Amelia sa loob ng kwarto ng prinsipe. Samantala, nagpapanggap naman na natutulog ang prinsipe. Sa loob ng 7 taon, sinundan kita habang lumilipad ka sa buong mundo. Kinausap ko din ang araw, buwan, at ang hangin para mahanap ka. Tinulungan din kitang talunin ang dagon. Nakalimutan mo na ba ako? Madali niyang nakilala ang boses ng pinakamamahal niyang asawa. Sa unang pagkakataon, sa wakas, nakalaya na rin ako sa masamang panaginip. Isinumpa ako ni Prinsesa Asteria para tuluyang kitang makalimutan, mahal ko. Ngunit dahil sa pag-ibig mo, naputol na ang sumpa. Mahal kong prinsipe, nilibot ko ang buong mundo, mahanap lang kita. At napakasaya ko na magkasama na tayong muli. Tayo na tumakas, mahal ko, bago pa tayo mahuli ng engkantadang prinsesa. Palihim na tumakas ang prinsipe at prinsesa sa palasyo. Dala ang takot na baka mahuli pa sila ni Prinsesa Asteria. Sumakay sila sa griffin at lumipad sa dagat ng Caspian, pabalik sa kanilang palasyo sa gubat. Pagdating nila, nanumbalik na rin sa dati nitong anyo ang mga leon at nagbuni sila. Lubos ang pasasalamat ng prinsipe sa ginawa ni Amelia at mas lalo pa niya itong minahal. Dahil sa kanyang tiyaga at determinasyon, naging maayos na ang lahat at namuhay silang masaya.